na nakipagkulitan kay teammate Bernadette, ang isa sa top Filipina race walkers na nakapag-uwi na ng ilang karangalan para sa bansa. Ating kilalanin si Sep Placido Beyond the Game. Panoorin natin ito. Magandang araw, teammates. Welcome sa Beyond the Game with yours truly, Bernadette Tinoy. I'm sure ready na kayong makilala kung sino ang guest natin ngayon. Dahil siya lang naman ang may hawak ng palarong pambansa 2,000-meter race walk record at Philippine National Junior record matapos siya manalo ng ginto sa Singapore All-Commerce Meet 20-kilometer race walk event. Please welcome Sep Placido. Hi, Sep. Hello po. Sino yung kasama mo ang punta dito? Kasama ko po yung father ko. Yan, very supportive. Nalaman ko nung nag-uusap tayo kanina. Kaya Sep kasi... September po. Yes, Oh. September po. Pero yung name mo, talagang Sep lang. Yes, Sep Blessy po yun. Blessy. Opo. Meaning din po ng Blessy is blessings since premature po ako pinanganak. Ah, okay. Tapos, September. Yes po, September po. September 22. Kasi, nako teammates, kanina nagkwentuhan kami, September 21 kasi ako. Di ba? Isang araw lang. Pero ito na nga, ano ba yung skincare mo? Skincare routine. Yun ang gusto kong unang tanongin sa'yo. Seryoso? Actually, ang ginagamit ko po ay facial wash lang naman. Facial wash, tapos tulog. Yun po ang skincare natin talaga. As an athlete din. Tulog din po. Yun. Ano yung nilalagay mo kapag syempre exposed ka sa araw? Actually, sunblock. Talagang sandamakmak po na sunblock yan. Simula mukha hanggang buong katawan. Kasi araw-araw po nire-remind sa akin ng mother ko, kailangan sunblock po kasi sobrang init din sa Pilipinas. Pero may time ba na hindi ka nakapaglagay? Tapos ano yung epekto nun sa'yo? Actually, may mga times po, madaming times na hindi din po ako nakakapaglagay since nagmamadali po ako sa training. Kumbaga, mas grabe po yung tan line. Yun po talaga yung outdoors kasi. From UE, ano yun, nagko-commute ba kayo? Yes po. Since ako po, hindi po ako naka-dorm. So, every day, commute po ako. I wake up at 4 a.m. and hanggang mga half day lang naman po yung class namin this semester. So, ayun po. Actually, gabi na din po ako umaalis. Gabi na po ako umuwi. And wala pa din po akong araw, umaalis na din sa bahay. Nako, speaking of commute, ang dami nating memorable dyan. Pero ikaw ba, anong memorable moment mo sa Oh my pagko-commute? God, okay lang ba i-share ko? Ano? Pero, one time po, nag-commute ako, tapos yung sinakyan ko na UV, wala talaga siyang aircon. So, yung katabi ko, umuubo siya. Like, as in, Okay. parang, tapos sobrang ano-ano na po ako, dinuduraan siya. So talagang nakaganon na lang po ako, nagpipigil na lang din ako that time kasi super, wala din pong maayos na aircon, like yung air sa loob ng van namin. So talagang nahihilo na din po ako noon. And after po, kumain na lang din ako before training. Yun. Kumain ka after kaubuhan, ah. Kasi sobrang hilong-hilo na po ako, so wala na din po ako magawa. Baka nag-overthink na ako, baka mamaya habang nagtitraining ako, mahimatay ako. Yung physique mo, matangkad ka, slim. May na-try ka na bang ibang sport? Actually, before coming to track and field, I've tried a lot of sports na din po eh. Nag-volleyball po ako, nag-badminton. Kasi ayaw po ng parents ko mag-track and field ako. Nako, bakit? Outdoors po kasi. Okay. So, gusto po ng dad ko is mag-volleyball po ako since indoor at babae po ako. And especially yung track and field, it's a male-dominated event. So, parang sinuway ko po siya doon. Parang sabi ko, I really want this. So talagang nag-training pa rin po ako kahit pinapagalitan niya na po ako. Pero may time ba na habang nagre-race walk ka? Kasi syempre hindi naman kayo nag-sprint, di ba? So parang mas mabagal yung pace, di ba? Yung pag-ikot nyo sa track. May time ba na parang nakaka-distract yung mga tao? Actually, hindi po ako nadidistract eh. Like, parang mas na-engage pa po ako pag madaming taong nanonood. Kasi, I mean, as a perspective ko po is, I have to finish this na parang, I have to prove them na worth yung pag-cheer nila sa akin. I have to prove them na ang pinunta ko dito is talaga maglaro at mapakita kung ano yung masashare ko sa tao.
So, na-excite din po talaga ako pag may mga nanonood po sa laro namin. Sino naman yung celebrity crush natin? Celebrity crush. I think si Donnie Pangilinan. Oh, bakit? Pogi niya. Saan mo siya unang napanood? Nakikita ko lang po siya sa TikTok. Sa TV po actually. Nakikita ko po siya. So sabi ko, it's really cute. Ano naman yung madalas mong pinapakinggang kanta? Yung mga madalas po is mostly for pop music. Yung si Taylor Swift. Swiftie! Talaga? Anong gusto mong kanta niya? Yung favorite po na album ko is yung Reputation ni Taylor okay. Swift. Opo, pero pag Nag-ano siya dun iba yung Taylor Swift sa Reputation. Opo, iba talaga yung atake niya. Oo. Talagang Di ba? Ako siguro, nag-share. Gusto ko yung Red. yes po, Red din. Red din pala. Ano naman yung favorite song mo ni Taylor? Yung favorite song ko sa kanya is Dress. Yung Dress po. Kaya pala parang Taylor Swift din yung atake mo ngayon, ha? Di ba ganyan yung hair niya kapag Wildest dreams. Ay, wow! Di ba? Ngayon naman, teammates, para mas makilala pa natin ang lubusan si Sep, alamin natin kung siya ba ay guilty or not guilty. Guilty or not guilty, naranasan mo na bang matawagan ng foul, fault o violation habang nagko-compete? Yeah, guilty. Opo. Meron po talaga since hindi po siya may iwasan sa race walk na may mga times na mababiolate din po tayo. And I think it depends po talaga sa perspective ng judge kasi iba't ibang view po siya eh. Ang alam ko, bawal umangat yung tuhod nyo, no? Yes po. Kasi dapat ang rules po sa walk is may contact sa ground. So, if nakita po nung judge na wala ka ng contact sa ground, violation na po yun. It's either bend knee or loose contact. Pag bend knee po, ibig sabihin yung nasa harap na paa, siya po yung nakabend. And pag loose contact po is parang umaangat na po tayo sa ground. So, it's running and not race walking na po. Ano yung pinakamalalang violation na nakomit mo? Oh my God. Krimen na pala. Ano? Pero ano lang po, ang violation po kasi sa race walk is maximum of 3 warnings. So, if naka 3 warnings ka na po, pwede ka na ma-disqualified or mapunta ka sa kulungan, which is yung tinatawag po namin kulungan. Opo, pit zone po siya na masasta ka po doon for 2 minutes, 1 to 2 minutes, depending po sa distance ng event. So, ayun po, yung mga nare-receive ko naman po is bent knee. Okay. Yun po kasi may mga times na nagbe-bend daw po yung knees ko, sabi ng judge. Sa bagay, hindi mo na din kasi siguro Opo. na napapansin kasi nakatuto ka dun sa race mo eh. Ito naman, guilty or not guilty, naranasan mo na bang mag-try ng ibang sports o track and field event bukod sa race walk? Oh, guilty. Yes po. Before coming into race walking, talagang inikot ko na po lahat ng event. Like, nag-throws, nag-hurdles, nag-pole vault, long distance sprint. Lahat po inikot ko na. Yes po talaga. So, Pwede ka mag-decathlon. Di ba? yes po, yun nga po yung sabi ng coach ko before, mag-decathlon ka na lang kaya total lahat tinitraining mo na. Yun po, bago ko po mahanap yung race walk. Sige, bigyan mo ako ng 3 track and field event na gusto mo. Siyempre, una, race walk. Ano yung pangalawang, parang sa tingin mo mag-excel ka din doon? Siguro kung hindi ako race walker, baka po sa pole vault. Opo. Pwede. Yes po. Kasi coach din po namin sa Pasig is si Coach Edward Obiena. So, talagang idol na idol ko po si EJ na mag-race walk, pole vault. So, talagang gusto ko din po mag-pole vault. And if hindi pole vault, baka po hurdles. Since yun po talaga yung event ko din before pandemic. Alright, guilty or not guilty, naranasan mo na bang mapagalitan ng teacher o prof? Guilty. Ano, saang paraan? Parang medyo pasaway pa ako nito Kasi nag-lecture po yung prof namin. Tapos yung katabi ko po is yung friend ko. Ayan, dyan tayo kapag katabi talaga. Nahuli po kami nagdadaldalan habang nagle-lecture. So, talagang kinall out niya po kami sa class. And then, bigla po kami napostand at tumingin na lang po sa kanya na nag-sorry na lang din po kami. Ano yun, may time ba na napalabas ka, ganon? Hindi pa naman. Hindi pa naman po, pero yung nasaraduhan ng classroom,
Kasi late. Opo, late po kami, galing sa break. Tapos pagdating namin, ang dami po kasi namin, like parang yung group of friends ko po nun before. Pagdating po namin sa classroom, sarado na yung classroom, wala talaga. Guilty or not guilty, naging K-pop fan ka ba or anime? Oh, guilty po. Yes. Mga pandemic era to eh. Yung mga naging fan po ako ng Blackpink. Talagang okay. crazy over Blackpink po ako nun. Since, naalala ko nung elementary kami, masayaw pa po kami ng Blackpink sa stage. So talagang, actually medyo cringe na siya isipin ngayon. Anong kanta ng Blackpink? Yung As If It's Your Last po, oo. nakasayaw nila. So, Ayun, yun to. Pero nakakaloka, elementary ka nun? Opo, Grabe. elementary. Naloka naman ako dun, parang ano ko yung edad ko. Kasi high school na ako, no? Nung tapos ikaw elementary ka pa. Tapos naging anime fan ka naman? Yes po. Actually, talaga? parang isang anime movie lang po yung, or series yung pinanood ko, which is yung Naruto. And I think, fan pa din ako. Sinong character ang gusto mo doon? Si Sakura. Sakura. Gusto ko siya like sa character niya. And I think isang factor po nung bata pa ako is na-motivate din po ako nung perseverance ni Naruto as sa character niya. Guilty or not guilty, naranasan mo na bang mag-post ng story para sa isang tao? May target! Guilty? Bakit parang si Daddy kasi nandito. Sige, Hindi game. naman Si po. Daddy ang target mo nang gusto mong di ba? Game. Yeah, pa. Pero lang naman po yun. Parang sa picture lang din about sa sports. Kasi like mga athletes din. So like, ayun po, nagpapansin lang. Bago tayo magtapos, ano bang mga dapat abangan ng ating teammates sa Yosef for this year? For this year, I think ang dapat po nilang abangan is yung upcoming UAAP Season 88 po namin. Actually, not yet sure pa po for what date. Pero yes, UAAP Season 88 and hopefully in God's will, SEA Games po. Teammates, maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan. Again, akong inyong teammate na si Bernadette Tinoy at ito ang Beyond the Game. Thank you, Seth. Thank you po.